Isipin nyo na lang, hindi na kayo muling bibili ng buto. Ni isa. Paano kung sabihin ko sa inyo, ang sarili ninyong hardin ang magiging walang katapusang pinagmumula ng inyong pananim at libre pa? Ngayon, mula sa pagiging isang simpleng hardinero, gagawin natin kayong isang tunay na tagapag-ingat ng buto. Malalaman ninyo ang mga sikreto para hindi lang makatipid ng pera, kundi para makapag-ani rin ng mga tanim na perpektong nababagay sa inyong lugar at kondisyon. Para sa marami, ang ideya ng pagkuha ng sariling buto ay tila komplikado, halos mahika. Sa katunayan, ginagawa na ito ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo't lola, sa loob na ng libu-libong taon. Hindi ito bagong uso na life hack, kundi isang sinauna at napakakapapakipakinabang na kasanayan. Medyo nakalimutan lang natin ito, lalo na ngayong panahon ng nagkikinangang pakete ng buto sa mga tindahan ng pananim. Ngunit ngayon, muli nating babalikan ang mahalagang kasanayang ito. Tara, alamin natin mula sa simula. Anong klasing mga halaman ba ang pwede pagkuhaan ng binhi? At dito tayo madalas malito, lalo na ang mga baguhan sa paghahardin. Hindi lahat ng binhi na itinanim mo ay magbibigay ng parehong kagandahan o kalidad ng bunga. Ang sikreto ay nakasalalay sa dalawang salita, uri o hybrid. Nakita mo na siguro sa mga pakete ng binhi ang misteryosong letrang F at numerong 1. Sila ang mga hybrid. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapares ng dalawang magkaibang uri na may pambihirang katangian. Halimbawa, kukuha sila ng napakasarap ngunit madaling dapuan ng sakit na kamatis at ipapares sa hindi gaanong masarap ngunit napakatibay. Ang kanilang anak, ang F1 hybrid, ay nagiging parehong masarap at malakas, para bang isang panaginip. Pero mayroong isang catch dito. Ang genetics ay komplikado. Ang mga binhi na makukuha mo mula sa perpektong hybrid na ito ay hindi na uulit sa mga katangian nito. Ang kanilang mga anak o ang aanihin mo sa susunod na taon ay maaaring bumalik sa mga katangian ng isa sa mga lolo o lola nito. At kadalasan, para na itong loto na talo ang iyong tiket. Ngunit ang mga varietal na halaman, ibang usapan na yan. Ito ang mga uri na sa bawat henerasyon ay matatag na nagpapasa ng lahat ng kanilang katangian. Sila ang ating pakay. Kaya, ang unang patakaran, kung makita mo ang markang F1, sige, ubusin mo na ang buong ani. Pero kung pangalan lang ng uri ang nakalagay sa pakete, yan ang magaling. Ang mga kamatis, sili, pipino, gisantes, or marigolds na ganito, sila ang ating perpektong kandidato. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang panuntunan sa pagpili ng buto na siyang nagpapalit sa simpleng pagkuha ng buto tungo sa tunay na sining ng pagpaparami. Tingnan ang inyong mga halaman. Para sa pagkuha ng buto, hindi lang basta magandang halaman ang pipiliin natin, kundi ang itinuturing na kampiyon ng inyong hardin. Pag-isipan, aling halaman ng kamatis ang nanatiling matatag at malusog, samantalang ang sa kapitbahay ay may sakit na. Aling pipino ang patuloy na namumunga ng pinakamatagal. Aling sili ang nagbunga ng pinakamaraming magaganda at pantay-pantay na bunga. At syempre, alin sa mga halaman ninyo ang nagbigay ng pinakamasasarap na bunga, yung tipong buong pagmamalaki ninyong inihain sa hapagkainan. Yan na ang ating perpektong kandidato. Tandaan, pinananatili at pinapasa natin ang pinakamagagandang katangian. Para bang sinasabi natin sa halaman, ang galing mo, bigyan mo ako ng mga supling na kasing lakas at kasing sarap mo. Kaya ngayon na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Hanapin ang kampeyong iyon at markahan. Itali sa sangga nito ang isang makulay na laso o tali. Mula sa bunga na iyan na minarkahan, simulan natin ang paglikha
ng ating masaganang ani sa hinaharap. Huwag kumuha ng buto mula sa halaman na may sakit, mahina o hindi katangian ng uri nito, kahit gaano pa man kagusto. Ito ang susi sa kalusugan at kasaganahan ng inyong ani sa hinaharap. Ang susunod na hakbang, kailangan ng pasensya. Kailangan nating hintayin na ganap na mahinog ang bunga. At dito, hindi ko ibig sabihin ang simpleng paghinog lang para kainin. Yung tipong namula na ang kamatis at pwede nang anihin. Ang kailangan natin ay ang biolohikal na pagkahinog. Kung kailan ang mga buto sa loob ay ganap ng nabuo, may sapat ng lakas, at handa ng sumibol para sa bagong buhay. Sa praktikal na paraan, nangangahulugan ito na ang bunga na gagamitin para sa pagkuha ng buto ay hindi lang dapat mahinog, kundi dapat ay bahagyang lampas sa hinog o overripe habang nasasanga pa. Ang kamatis ay dapat maging napakalambot. Ang sili ay dapat makuha ang pinakahuli at pinakamatingkad nitong kulay. At ang pipino para sa buto ay hindi dapat berde. Hayaan natin itong nakabitin sa puno hanggang sa lumaki ng husto at maging dilaw o maging kulay kape pa nga. Ang gisantes at sitaw ay dapat matuyo sa kanilang balat hanggang sa maging parang pergamino. Sa ganoong estado lang ng ganap na pagkahinog, nakukuha ng mga buto ang pinakamataas na supply ng sustansya at enerhiya para sa paglaki sa hinaharap. Ito ay parang pagpapadala ng bata sa paaralan. Kailangan munang lumaki at lumakas. Kaya dito rin, hayaang magtapos ng pag-aaral ang mga buto sa halaman mismo. Simulan natin sa pinakamadali, yung tipong kahit baguhan ka pa lang, kayang-kaya mo nang gawin. Ito ang tinatawag nating tuyong buto. Sa grupong ito, nabibilang ang lahat ng paborito nating legumes tulad ng gisantes, beans, lentils, at iba pang klase ng patani. Napakasimple lang nito dahil halos lahat ng trabaho ay ginawa na ng kalikasan para sa atin. Ang kailangan lang nating gawin ay huwag silang pakialaman. Iwanan ang ilan sa pinakamagandang bunga sa halaman mismo. Huwag mo silang pitasin habang hilaw pa. Kailangan mong hintayin na matuyo sila ng husto. Magbabago ang kanilang kulay mula sa berde, magiging dilaw o kayumanggi, titigas, at magkakaroon ng kaluskos sa hangin, parang mga tuyong dahon. Kapag kinuha mo ang ganitong bunga, parang tuyong papel or parchment ang pakiramdam nito sa kamay. Yan ang hudyat. Maingat na pitasin ang mga bungang ito at dalhin sa bahay. Pagkatapos, parang naglalaro lang na bata. Isa-isahin lang, natanggalin ang mga tuyo at matitigas na buto ng gisantes o beans mula sa bunga. Ilatag ang mga buto sa isang papel, isang patong lang, at hayaan pang manatili ng ilang araw sa tuyong lugar para masiguradong walang natitirang moisture. Ayan na, handang-handa na ang iyong perpektong buto ng legumes para itago. Wala nang mas madali pa riyan. Para sa mga mabangong halaman tulad ng dill, coriander, fennel o cumin, mas simple pa ang proseso. Dito, hindi mo na kailangang balatan o himayin ang anuman. Siguradong napansin ninyo na pagkatapos mamulaklak, ang dill ay bumubuo ng magagandang berdeng payong-payong na may lamang buto. Ang kailangan nating gawin ay hintayin hanggang sa tuluyang magbago ang kulay ng mga payong-payong na ito. Dapat silang maging kulay kape, tuyo, at madaling mabali. Ito ang tiyak na sinyales na hinog na ang mga buto. Huwag magmadali. Huwag silang putulin habang berde pa. Kung hindi, hindi tutubo ang mga buto. Kapag nakuha na ng mga payong-payong ang tamang hitsura, maingat na putulin ang mga ito gamit ang gunting na panghardin kasama ang bahagi ng tangkay. Ngayon, kumuha kayo ng ordinaryong papel na bag o kaya'y simpleng dyaryo na ginawang apa. Ilagay doon ang mga naputol na payong-payong. Nakaturo pababa ang mga buto.
at yugyug ng husto. Maririnig ninyo ang isang kakaibang kaluskos. Ito ang mga hinog na buto na madaling kumakalas at nahuhulog sa ilalim ng bag. Ayan na, tapos na. Wala nang komplikadong trabaho. Ang kailangan na lang gawin ay ibuhos ang mga buto sa isang plato. Tanggalin ang anumang dumi at hayaang matuyo ng bahagya sa loob ng silid. Handa na ang inyong supply ng mabangong pampalasa at buto para sa susunod na pagtatanim. Tara na sa hardin. Ang manggolekta ng buto mula sa ating paboritong mga bulaklak para muli silang magbigay ganda sa susunod na taon ay isa sa mga pinakakasiya siyang gawain. Halimbawa na lang ang mga sikat at madaling alagaang marigold, calendula o cosmos. Ang prinsipyo dito ay pareho lang din. Hihintayin lang nating ganap na mahinog ang mga buto. Piliin ang pinakamaganda at pinakamalusog na halaman. Pagkatapos, mamulaklak. Huwag niyo munang putulin kaagad ang bulaklak tulad ng ginagawa nyo para mapanatili ang ganda nito. Iwanan ang ilang pinakamalaking bulaklak mismo sa halaman. Pagmasdan ng mga ito, ang mga talulot ay malalanta at malalaglag. Ang mismong pinaglagyan ng buto or seed pod ay magsisimulang umitim at matuyo. Dapat itong maging lubusang tuyo, kulay kape at matigas kapag hinawakan. Sa oras na iyon lang pwede itong pitasin. Sa marigold, ang mga buto ay parang maliliit na itim na patpat na may puting hibla sa dulo. Matatagpuan sa ilalim mismo ng tuyong bulaklak. Sa kalendula naman, ang mga buto ay kahawig ng maliliit na baluktot na kawit. Kolektahin lang ang mga tuyong seed pod na ito. Iuwi sa bahay, ilagay sa isang papel, at pabayaan pang matuyo ng tuluyan sa loob ng ilang araw. Napakadali lang nito. Kaya hindi mo nagugustuhin pang bumili ng buto ng mga bulaklak na ito kailanman. Ngayon, narito na ang pinakakawili-wili at marahil ang pinakamahalagang bahagi. Pag-uusapan natin ang tinatawag na basa o matubig na mga buto. Ito ang mga butong nakapaloob sa makatas na laman, gaya ng sakamatis, pipino o melon. At dito, hindi lang sapat ang simpleng pagpapatuyo. Kung kukuha ka lang ng buto mula sa kamatis at ilalagay sa tabi ng bintana para patuyuin, malaki ang posibilidad na hindi ito tutubo. Bakit? Napakatalino ng kalikasan. Ang bawat butong ito ay binalutan ng isang espesyal, parang gel at malabnaw na balat. Ang balat na ito ay isang inhibitor, isang sangkap na pumipigil sa pagtubo ng buto. Kailangan ito upang hindi pa magsimulang tumubo ang mga buto habang nasa loob pa ng makatas at basang prutas. Sa natural na kondisyon, ang kamatis ay bumabagsak sa lupa at nabubulok. Sa proseso ng pagkabulok o pagbuburo, unti-unting nasisira ang balat na ito. At pagkatapos lamang nito, handa na ang buto para tumubo. Ang ating gawain ay gayahin ang natural na prosesong ito sa bahay. Ang tawag dito ay fermentation or pagbuburo. Huwag kayong matakot sa salitang ito. Napakasimple lang talaga at ipapakita ko sa inyo ngayon ang bawat hakbang. Kaya kunin na natin ang ating piniling kamatis. Yung perpekto, ganap na hinog, or mas maganda pa nga, yung medyo overripe na minarkahan na natin ng laso. Tandaan, dapat ito ay ganap na malusog. Walang kahit anong mansa or senyales ng sakit. Ang kalidad ng ating magiging ani ay nagsisimula mismo sa pagpiling ito. Ngayon, kakailanganin natin ng malinis na garapon na salamin or baso. Hatiin natin ang kamatis sa dalawa. Makikita ninyo na ang mga buto ay nasa mga espesyal na silid na napapalibutan ng katas at parang halaya na laman. Gumamit ng ordinaryong kutsarita at dahan-dahang kaskasin ang lahat ng nilalaman ng mga buto mula sa mga silid na ito, diretso sa garapon. Sikaping makuha ang mismong mga buto, kasama ang nakapalibot na likido.
Hindi natin kailangan ang matigas na laman. Kung kulang sa katas ang kamatis at hindi nababalutan ng likido ang mga buto, maaaring magdagdag ng 1 o 2 kutsarang malinis na tubig sa garapon, ngunit hindi hihigit doon. Ang tubig ay makakatulong lang na masimulan ang proseso ng pagbuburo. Ayan, tapos na ang yugto ng paghahanda. Nilikha natin ang perpektong kapaligiran para sa ating maliit na eksperimentong siyentipiko. Ngayon, nasa garapon na ang ating mga buto at katas. Kaya simulan na natin ang mismong proseso ng pagbuburo. Huwag takpan ng mahigpit ang garapon. Kung hindi, pwedeng pumutok ito dahil sa naipong gas. Sa halip, takpan ang bunganga ng garapon gamit ang gasa, tela, o kahit anong malinis na papel at itali ng goma. Makakatulong ito upang makalabas ang gas, pero hindi papasok ang mga insekto. Ilagay ang garapon sa lugar na mainit, ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw. Mainam na ilagay ito sa mesa sa kusina o sa bintana, basta't hindi ito direktang masisikatan ng araw. Pagkatapos, hayaan lang ito ng 2 hanggang 3 araw. Sa panahong ito, mapapansin mong magsisimula ng bumubula sa ibabaw ng likido. Posibleng umalsa rin ang mga bula. At syempre, aalingasaw na ang maasim na amoy ng pagbuburo. Minsan, pwede ring magkaroon ng manipis na puting amag sa ibabaw. Huwag kang mag-alala. Normal lang yan. Ang mga prosesong ito, dulot ng yeast at bakterya, ang siyang nagpapabagsak sa malalagkit na balat na humahadlang sa pagtubo ng ating mga buto. Ito ang ating pangunahing layunin. Ang pinakamahalaga, huwag itong pabayaan ng matagal. Kung hahayaan itong mas matagal pa sa 3 araw, maaaring tumubo na ang mga buto sa loob mismo ng garapon at ayaw natin mangyari yan. Bakit nga ba natin kailangan ang tila komplikadong proseso ng pagpapaferment? Hindi ba pwedeng hugasan lang at patuyuin? Gaya ng nabanggit ko na, ang pangunahing layunin ng fermentation ay sirain ang gel na bumabalot sa buto, isang inhibitor na humahadlang sa pagtubo nito. Kung wala ang hakbang na ito, napakababa ang porsyento ng pagtubo ng buto ng kamatis. Pero hindi lang yan. Mayroon pa itong hindi bababa sa 2 malaking benepisyo ang fermentation. Una, pinapatay ng prosesong ito ang mga mikrobyo at sanhi ng maraming sakit na maaaring kumapit sa ibabaw ng buto. Ibig sabihin, para tayong nagsasagawa ng disinfeksyon, kaya mas magiging malusog ang ating magiging mga halaman. Pangalawa, sa proseso ng pagpapaferment, may nangyayaring natural na pagpili o paghihiwalay. Ang mga mabibigat, buo at malulusog na buto ay lulubog sa ilalim ng lalagyan. Samantala, ang mga butong walang laman, kulang sa paglago, at iba pang magagaang basura ay mananatiling lumulutang sa ibabaw. Sa ganitong paraan, madali nating naihihiwalay ang trigo sa ipa at tanging ang pinakamahusay na kalidad ng buto para sa pagtatanim ang ating itatabi. Kaya naman, ang 2 o 3 araw na paghihintay at ang kakaibang amoy na iyon ay maliit na kapalit lamang para sa isang malusog at masaganang ani sa hinaharap. Ngayon, pagkatapos ng 2 o hanggang 3 araw, silipin natin ang ating garapon. Mapapansin nating naghiwalay na ang likido malamang ay may amag at mga bula sa ibabaw. Ito ay tanda na matagumpay nang natapos ang proseso ng pagbuburo at oras na para magbanlaw. Punuin ang garapon ng malinis na tubig na nasa temperatura ng silid, halos hanggang sa bibig. Kumuha ng kutsara at haluin itong mabuti. Pabayaan itong manahimik ng halos kalahating minuto. Makikita mo ang isang kamanghamanghang pangyayari. Ang lahat ng mabubuti at matitibay na buto ay lulubog sa ilalim, samantalang ang sapal, amag, mga buto na walang laman, at iba pang dumi ay aahon sa ibabaw. Ang ating susunod na gawain ay maingat
na isalin ang itaas na bahagi ng malabong tubig, kasama ang lahat ng lumutang na dumi. Huwag mag-alala, ang mabubuting buto ay mananatili sa ilalim. Ulitin ang prosesong ito ng 2 hanggang 3 beses pa. Muling maglagay ng malinis na tubig, haluin, pabayaan itong manahimik, at isalin ang itaas na bahagi. Ipagpatuloy ito hanggang sa maging halos malinaw na ang tubig sa garapon at ang matitira na lang sa ilalim ay ang malilinis at magagandang buto. Ito ay isang napakasimple at madaling gamitin na paraan ng paghihiwalay ng buto na nagsisiguro na tanging ang pinakamahusay lamang ang itatabi para sa imbakan pagkatapos nating hugasan ang ating mga buto at masigurong ganap na itong malinis. Kailangan na itong kunin mula sa garapon at ihanda para sa pagpapatuyo. Ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay ang paggamit ng maliit na salaan. Mas mainam kung plastic at hindi metal na may pinong butas. Ibuhos lang ang laman ng garapon sa salaan. Tutulo ang tubig at maiiwan ang lahat ng ating mahahalagang buto. Maaari pa itong hugasan muli sa ilalim ng mahinang agos ng malamig na tubig, mismo sa salaan, upang tuluyang matanggal ang anumang nalalabing uhog. Pagkatapos nito, iling-ilingin ng mabuti ang salaan ng ilang beses upang matanggal ang labis na tubig. Ang mga buto ay dapat basang-basa pa, ngunit hindi na dapat tumutulo ang tubig mula dito. Ngayon, handa na ang mga ito para sa pinakamahalagang yugto, ang pagpapatuyo. Dito nakasalalay kung gaano katagal sila maiimbak at kung gaano kahusay silang tutubo pagdating ng panahon ng pagtatanim. Huwag hayaang matagal na nakatambay ang mga buto sa salaan. Kung hindi, maaaring magdikit-dikit ang mga ito at maging isang buo na mahirap ng paghiwalayin. Agad na tayo sa susunod na hakbang. Ngayon naman, dumako tayo sa mga pipino. Ang proseso rito ay halos kapareho ng sa kamatis, pero may ilang mahahalagang bagay na dapat tandaan sa pagpili ng bunga. Ang pipinong gagamitin natin para manguha ng buto ay malayo sa karaniwan nating nakikita at kinakain sa salad, yung sariwa, berde at malutong. Para sa buto, pipili tayo ng isang espesyal na bunga na ating palalaguin. Ito ang pipinong iniiwan natin para sa buto. Sa pinakamalakas at pinakamabungang baging, pipili tayo ng isang pipino. Kadalasan mula sa unang buga pa lang, at hahayaan lang natin itong lumaki at mahinog. Huwag natin itong pitasin. Kailangan itong manatili at mahinog sa baging hanggat kaya. Sa paglipas ng panahon, magbabago ang kulay nito mula berde, mamamaga ito at lalaki ng todo, magiging dilaw, at kalaunan ay magiging kulay kahel or mapusyaw na kayumanggi. Ang balat nito ay titigas at magiging magaspang. Ang ganitong klase ng pipino ay na tinatawag nating oversized or hinog na ang kailangan natin. Kapag nagsimula ng matuyo ang baging, pwede na nating pitasin ang pipinong pangbuto. Hayaan pa natin itong nakahiga sa loob ng 1 linggo o 2 sa silid para tuluyan itong mahinog. Pagkatapos, hiwain natin ito ng pahaba. Gamit ang kutsara, kukunin natin ang mga buto kasama ang sapal at ilalagay sa isang garapon. Gaya ng sa kamatis, lagyan lang ng kaunting tubig at hayaan itong mag-ferment sa loob ng 1 o 2 araw. Mas mabilis mag-ferment ang mga buto ng pipino at mula roon, pareho na rin ang proseso. Paghuhugas, pagtatanggal ng mga sirang buto at pagpapatuyo. Pero pagdating sa buto ng sili, mas simple ang lahat. Ang matamis at maanghang na sili ay hindi kailangan ng pagbuburo or fermentation. Kaya mas pinadali nito ang ating gagawin. Dito, pareho lang ang mga hakbang sa pagpili. Hanapin ang pinakamabunga at pinakamalusog na halaman. Pumili sa halaman na yon ng pinakamalaki, pinakamaganda,
at pinakakaraniwan o tipikal na bunga para sa uri nito, at hayaan itong ganap na mahinog mismo sa tangkay. Kahit sanay kayong kumain ng sili na berdi pa o hindi pa gaanong hinog, para makakuha ng buto, kailangan nating hintayin na makuha nito ang huling kulay, maging pula, dilaw o kahel. Kung mas matagal itong mananatili sa halaman, mas hinog at mas maganda ang kalidad ng buto. Pitasin ang perpektong bungang ito at iuwi. Hiwain ito at makikita ninyo na ang lahat ng buto ay maayos na nakakabit sa gitnang bahagi o puso ng sili na gamit lang ang daliri o kutsilyo. Maingat na ihiwalay ang mga buto mula sa gitna at ilagay sa papel na plato o parchment paper. Ikalat ang mga ito sa isang manipis na patong para hindi magkumpol-kumpol at hayaan itong matuyo. Walang tubig, walang fermentation. Napakasimple at napakabilis ng lahat. Kung paano natin pinoproseso ang buto ng pipino nang walang pagbuburo, ganoon din ang ginagawa natin sa mga buto ng kalabasa, zucchini at patison. Ang mga halamang ito ay kabilang sa iisang pamilya, kaya magkapareho lang ang prinsipyo sa pagkuha ng kanilang buto. Tulad ng sa pipino, upang makakuha ng dekalidad na buto, kailangan natin ng ganap na hinog na bunga. Mula sa pinakamalusog na halaman, pumili ng isa o dalawang bunga na pinakamalaki, pinakamaganda, at may tamang hugis. Hayaan itong tuluyang mahinog sa halaman. Huwag itong pitasin ng hilaw pa. Hintayin na ang tangkay o ang buntot ng bunga ay matuyo at tumigas tulad ng kahoy. Gayon din, dapat ay tumigas na ang balat ng bunga na halos hindi mo na ito matutusok ng kuko. Pagkatapos itong anihin, huwag agad kunin ang buto. Hayaan munang manatili ang kalabasa o zucchini sa isang mainit at tuyong lugar sa loob pa ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagpapahinog pa o after ripening. Sa panahong ito, ang mga buto sa loob ng bunga ay ganap ng mahihinog at makakakuha ng pinakamataas na sustansya. Pagkatapos nito, hiwain ang bunga. Gamit ang malaking kutsara, alisin ang bahaging may buto at hibla. Ihiwalay ang mga buto mula sa laman. Hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig gamit ang salaan at ilatag para matuyo ang pinakamahalagang bahagi kung saan nakasalalay ang kinabukasan ng lahat ng ating buto, maging tuyong gisantes o hinugasang buto ng kamatis ay ang tamang pagpapatuyo. At dito, may isang gintong patakaran na hindi mo dapat kalimutan. Huwag na huwag patuyuin ang mga buto sa ilalim ng direktang sikat ng araw, sa ibabaw ng mainit na radiator o sa loob ng oven. Ang sobrang init ay papatay lamang sa embryo o binhi sa loob ng buto, kaya mawawala ang kakayahan nitong tumubo. Kailangan ang natural, mabagal at pantay na pagpapatuyo. Ilatag ng manipis ang mga inihandang buto sa anumang ibabaw na hindi sumisipsip ng tubig. Mainam dito ang mga paper plate, parchment paper para sa pagluluto, isang piraso ng karton, o kahit ordinaryong platong ceramic. Huwag gumamit ng pahayagan dahil ang tinta nito ay maaaring nakakalason at baka dumikit pa ang mga basang buto rito. Ikalat ang mga buto nang hindi nagdidikit-dikit. Pagkatapos, ilagay ang mga ito sa isang tuyo, mainit-init at mahangin na lugar na malayo sa direktang sikat ng araw. Halimbawa, sa ibabaw ng kitchen cabinet o sa istante sa silid. At napakahalaga na ilang beses sa isang araw, lapitan at haluin o balingan ang mga buto gamit ang iyong mga daliri. Ito ay para hindi sila magkadikit-dikit at matuyo ng pantay sa lahat ng panig. Paano nga ba natin malalaman na sapat na ang pagkatuyo ng mga buto at handa na ang mga ito para sa mahabang panahon ng pag-iimbak? Ang mga butong hindi sapat ang pagkatuyo ay madaling amagin at mabulok, kaya't masasayang lamang
ang lahat ng ating pinaghirapan. Mayroon tayong napakasimple at maaasahang paraan para malaman ito, ang tinatawag na test ng pagkabali o crack test. Karaniwan, ang pagpapatuyo ng buto ay tumatagal ng ilang araw hanggang 1 linggo, depende sa halumigmig ng iyong lugar at sa laki ng mga buto. Kapag sa pakiramdam mo ay tuyo na ang mga buto, gawin ang sumusunod na pagsubok. Kumuha ng isa sa pinakamalalaking buto at subukan itong baluktutin. Kung ito ay malambot at madaling mababaluktot, nangangahulugan na mayroon pa itong tubig sa loob, kaya kailangan pa itong patuyuin ng mas matagal. Ngunit kung sa pagsubok mong baluktutin, ito ay pumutok o nabali sa dalawa na may kasamang tunog ng tuyong pagbasag, pinabati kita. Ang iyong mga buto ay nasa perpektong kondisyon na. Ganap na itong tuyo at handa ng ipak para sa pangmatagalang pag-iimbak. Ang simpleng pagsubok na ito ay epektibo para sa karamihan ng mga buto, tulad ng sa kamatis, pipino at sili. Siguraduhing subukan ang ilang buto mula sa bawat batch. Kung lahat ng ito ay nababali at hindi yumuyukod, maaari ka nang magpatuloy sa susunod na hakbang. Ngayon, dahil perpektong tuyo na ang ating mga buto, mahalagang balutin natin o imbakin ang mga ito ng tama. Ang pinakamahusay na lalagyan para sa pagtatago ng buto ay iyong humihinga. Ang pinakaangkop na opsyon na ginagamit na noon pa ng ating mga lola ay ang maliliit na gawang kamay na sobre o supot na papel. Madali mo lang itong magagawa mula sa anumang piraso ng papel. Maganda ring gamitin ng maliliit na paper ziplock bags na minsan ay ginagamit sa pagbalot ng maliliit na bagay. Bakit nga ba papel? Dahil pinapayagan nito ang mga buto na makahinga at sumisipsip din ito ng anumang labis na kahalumigmigan kung sakaling hindi mo pala gaanong napatuyo ng lubusan ang mga ito. Maaari ring gumamit ng plastic ziplock bags, ngunit lamang kung 100% kang sigurado na perpektong tuyo ang mga buto. Sa selyadong plastic, kahit isang patak lang ng labis na tubig ay maaaring maging sanhi ng pagtubo ng amag at ikamatay ng lahat ng iyong mga buto. Kaya, kung may pagdududa ka, piliin mo ang papel. Ito ang pinakamaasahan at pinakaligtas na paraan para mapangalagaan ang iyong mga buto para sa darating na ani. Ilagay ang mga buto sa inihandang supot at isara ito ng mahigpit. Ang pinakamahalaga, at hindi ako magsasawang paalalahanan kayo, lagyan ng label ang bawat pakete ng buto. Maniniwala kayo, sa ngayon, iniisip nyo na matatandaan nyo ng maayos kung nasaan ang buto ng matamis na pulang kamatis na iyon at kung nasaan naman ang saguhit-guhit na kalabasa. Pero makalipas ang ilang buwan, darating ang tagsibol at makikita nyo na nakalatag sa harapan nyo ang 100 magkakamuka at walang label na pakete. At pahirapan kayong mag-iisip kung alin ang alin. Isa ito sa mga pinakakaraniwang pagkakamali. Kaya naman, pagkabuklod nyo pa lang ng mga buto, agad kumuha ng panulat at isulat sa pakete ang lahat ng mahahalagang impormasyon. Siguraduhin na ilagay ang uri ng halaman, halimbawa kamatis. Pagkatapos, ang pangalan ng variety sa aking uri, kung alam nyo, halimbawa pusong baka. At ang pinakamahalaga, isulat ang taon ng pag-ani, halimbawa 2024. Bakit kailangan ng taon? Ang mga buto ng iba't ibang halaman ay may magkakaibang haba ng buhay o shelf life. Sa pagkaalam ng taon ng pag-ani, lagi nyo nang malalaman kung aling buto ang kailangan itanim agad at kung alin ang pwede pang itago. Ang simpleng ugaling ito ay makakatipid sa inyo ng maraming oras at makaiiwas sa sakit ng ulo sa hinaharap. Saan nga ba natin dapat itago ang ating mga buto para manatili silang malusog at handang itanim pagdating ng tagsibol?
May tatlong pangunahing kaaway ang mga buto: init, liwanag, at halumigmig. Kaya naman, ang ideal na lugar para imbakan ay dapat madilim, tuyo, at malamig. Ang biglaang pagbabago sa temperatura ay nakakasama rin sa mga ito. Anong mga lugar sa bahay ang akma sa paglalarawang ito? Halimbawa, ang ibabang shelf sa pinto ng refrigerator. Doon ay stable ang lamig at madilim. Siguraduhin lang na ang iyong mga pakete ng buto ay nakalagay sa loob ng dagdag na kahon o lalagyan upang protektahan ang mga ito mula sa posibleng kondensasyon. Mainam din ang tuyong bodega o malamig na pantry kung saan nananatiling stable ang temperatura kahit taglamig. Kung wala sa mga ito ang available, maaari ring itago ang mga buto sa temperatura ng kwarto. Ngunit piliin ang pinakamalamig na bahagi ng bahay, malayo sa mga pampainit o anumang pinagmumulan ng init. Halimbawa, sa drawer ng aparador sa pasilyo o sa loob ng cabinet na nasa sahig. Ilagay ang lahat ng iyong may label na pakete sa isang karton o garapon na may takip. Sa ganoong paraan, protektado sila mula sa liwanag at hindi madaling mawawala. At sa huli, isang maliit ngunit napakakapakipakinabang na tip na tutulong sa iyong buto na magkaroon ng perpektong kondisyon at protektahan sila mula sa pangunahing kaaway, ang halumigmig. Kahit sa pinakatuyong lugar, ang halumigmig sa hangin ay maaaring magbago-bago na nakakaapekto ng masama sa pagkapreserba ng iyong mga buto. Para maiwasan ito, gumamit lamang ng karaniwang silika gel. Ito ay ang mga maliliit na sachet na papel na may malilinaw na butil sa loob na madalas inilalagay ng mga gumagawa sa mga kahon ng bagong sapatos, bag, o electronics. Huwag itapon ng mga ito. Ang silica gel ay isang epektibong absorbent. Mahusay itong sumisipsip ng labis na halumigmig mula sa hangin. Ilagay lamang ang isa o dalawang sachet nito sa kahon o garapon kung saan mo iniimbak ang iyong mga buto. Lilikha ito ng tuyong microclimate sa paligid nila at magsisilbing karagdagang proteksyon laban sa pagka-moist at amag. Kung wala kang ganitong sachet, mayroon ding alternatibong solusyon. Maglagay ng kaunting bigas o asin na nakabalot sa tela sa ilalim ng lalagyan. Mahusay din silang sumisipsip ng moisture. Ang simpleng paraang ito ay makakatulong upang mapanatili ang kakayahang tumubo ng iyong mga buto sa pinakamataas na antas. At dito nagtatago ang tunay na mahika ng paghahardin, ang lihim na hindi nakasulat sa mga pakete ng buto. Sa pamamagitan ng pagkuha ng buto taon-taon mula sa pinakamagagandang halaman sa sarili ninyong hardin, hindi lang kayo nakakatipid ng pera. Gumagawa kayo ng natural na seleksyon. Bawat bagong henerasyon ng halaman ay lalong magiging mas mahusay na umangkop sa inyong lupa, klima at mga kondisyon. Sa loob ng 5 hanggang 7 taon, magkakaroon kayo ng sarili ninyong natatanging uri ng halaman na perpektong akma sa inyong lupain. Magiging mas masarap ang inyong mga kamatis, mas sagana ang ani ng sili, at mas matingkad ang kulay ng inyong mga bulaklak. Mula sa pagiging isang simpleng hardinero, magiging isang manlilikha kayo na taon-taon ay nagpapabuti ng sarili ninyong genetic stock ng halaman. Ito ang pinakamataas na antas ng paghahardin. Kaya ngayon, alam nyo na ang daan patungo sa kalayaan sa paghahardin at sa pagkakaroon ng natatangi at adaptadong halaman ay sa pamamagitan lamang ng isang simpleng garapon para sa pagpa-ferment at isang papel na sobre. Hindi ito mahirap, nakakaaliw at napakalaki ng benepisyo. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong sikreto ng matagumpay na paghahardin. At ngayon,
Isang tanong para sa inyo. Sinubukan na ba ninyong kumuha ng sarili ninyong buto? Ibahagi sa comments kung anong halaman ang pinakamahusay ninyong nakuhaan at kung anong mga pagsubok ang inyong kinaharap.